Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Kumpirmado na po mga kaaldab na marami pong mga Alden fanatics ang hindi talaga gusto kay Sanya Lopez. Sabi ko nga po sa inyo, matik na yan di po ba? Kaya po pala maraming mga Alden fanatics ang walang post kasama si Alden Richards o kasama ni Alden Richards si Sanya Lopez. Kasi kung titignan nyo yung mga post, kung titignan nyo yung mga update, wala po talaga. Di po ba? Ramdam na ramdam po natin yung presensya ng mga ilang Alden fanatics. Kasi nakapanood nila nakita nila yung taong kasama ni Sanya Lopez. Di po ba? Yung businessman. Kumakalat na po yun sa Instagram, di po ba? Sa Twitter at sa Facebook. Kaya nga po kung titignan nyo at susuriin nyo, napakarami nga po talagang update. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, dito lang po sa channel ni Mr. Destiny. Kung gusto nyo lang naman po ng update, kung gusto nyo lang naman po ng mga kaganapan, relax lang po kayo. Di po ba? Huwag po kayong maniniwala sa mga pahayag at sinasabi po ng ilang mga netizen. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, si Sanya gagamitin lang talaga si Alden. Di po ba? Yun ang totoo. Kasi hindi naman po talaga o wala naman po talagang ganap kay Alden kasama si Sanya Lopez, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, itong issue na to, tapos na to. Ni hindi nga po sila nakikitang magkasama tapos nalilink, di po ba? Ang daming mga event, for the record lang po sa mga dumadaan po sa akin. Ang dami pong event o ganap na mag-isa lang talaga si Alden. Di po ba? Marami nga po nagsasabi sa akin, ako Mr. Destiny, totoo naman yung sinasabi mo Kasi isa ako sa ebidensya at resibo na kumbaga magsasabi na wala talagang relasyon si Alden at si Sanya Lopez. Pinagpipilitan lang yan na mga son din. Di po ba? Kaya nga po yung mga ibang Alden fanatics medyo hindi na nga po natutuwa sa mga pinagagawa ng son din. Di po ba? O ng mga fans ni Sanya. Kasi nga po mga kaaldab, gustong gusto ng Sanya fans na si Alden ang makarelate. Di po ba? Ganun nga po sa Lazada Ang problema, Lazada, hindi naman siya kinuha. Di po ba? O, para saan pa? Sabi nila sikat na sikat si Sanya Lopez, pero bakit hindi siya kinuha ng Lazada? Di po ba? Para lang klaro. Para lang po sa kaalaman ng lahat. Diba? Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay na marami raw endorsement, marami raw TV commercial. Saan? Di po ba? At bakit kailangang idikit siya kay Alden? Para lang klaro. Para lang po sa kaalaman ng lahat. Napakarami pong artista ang makakasama sa pulang araw. Pero bakit apat lang yung binanggit? Kung napanood nyo yung 24 oras, di po ba parang bias? Parang may mali. Parang, oo nga Mr. Destiny, nakita ko yun, napanood ko yun. Pero parang may mali ata. Parang hindi ata maganda at masasabi natin na di po ba. Sinasabi ko lang po para po sa kaalaman ng lahat. Alam ko naman po na maraming bumibisita at maraming gustong tumingin sa channel natin. At eto pa, remind ko lang po for the record lang po. Sa mga nagsasabi po doon sa bagong sitcom ni Bossing, wala namang pumpilitan. Hindi po ba? Sinasabi po kasi nila mga kaldab, si Janelle Salvador, si Ma Salvador, yun din daw po yung pipiliin. O magdadagdag lang sila. Idadagdag lang daw nila si Janelle. Malabo daw kunin si Mengay dahil inayawan nga po ito ang main goal season 4. Sa punto na yan mga kaldab, mahirap pong talaga magsalita. Mahirap tayong mag-react kasi hindi sila nawawala ng pambasag sa atin. Hindi sila nawawala ng issue. Unang-una, yung hindi pa po natin sinasabi o hindi pa natin napapakita na mayroon ng sitcom si Bossing, marami nang nag-react sa akin. Sinasabi nila na fake news ka Mr. Destiny. Pinapalabas pa yung Open 24/7 sa GMA Network. Ando na po tayo. Ibig kong sabihin lang, tinatapos na lang po yun ng TVJ Production o MSET. Pagkatapos nun, lilipat na po sila sa TV5.
Yun po yung punto na yun. Wow, maagang wawakasan. Dahil hindi naman po pwedeng open 24/7 mapupunta sa TV5. Di po ba? Kaya nga po kumuha ng bagong show o bagong sitcom si Bossing. Di po ba? Ang problema lang po mga kaaldab, bitter sila. Di po ba? Tapos, yung nagpakita tayo ng ebidensya at resibo na meron nga pong show si Bossing, agad-agad po sila nag-react. Agad-agad po silang nagkomento na hindi naman si Meng, wala namang pong problema, di po ba? Sa mga ayaw po, hindi naman po tayo namimilit, di po ba? Gusto lang po nila basagin tayo. Gusto lang sabihin na huwag kayong pupunta kay Mr. Destiny. Pero gaya na sinabi ko mga kaaldab, paano kung iba yung nagbabalita? Paano kung ang nagbabalita maka-armin? Batikusin din kaya yan ng katulad po sa ginagawa ko? Batikusin din po kaya at hanapan din kaya ng resibo? Sa tingin nyo mga kaaldab, syempre hindi. Kasi ano yun armin yun main fanatics yun Di po ba? Yun ang pagkakaiba sa mga na sinasabi natin at mga binabalita natin. Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny, lahat naman po ng gusto nyo pong malaman, lahat naman po ng mga gusto nyong mapanood, mabasa, mapakinggan, updated po tayo. Hindi po ba? Kaya nga po sinabi ko si Mengay number 1 pa rin yan. Matik na yan. Hindi po mawawala yan. Kumbaga, yan at yan pa rin po kukunin ni Bossing. Hindi po ba sa tingin nyo kukunin niya si Maha? Nagkaroon nga agad-agad ng hindi maganda. Biruin mo. Alam naman ng lahat at ng karamihan na si Bossing kapag gumawa ng sitcom o comedy sitcom, umaabot po ng taon. O sa TV5, ganun din po yan yung Who Wants to be a Millionaire. Tapos kung matatandaan nyo, meron siyang show nila Jose, Wally at ni Bossing. Nakalimutan ko lang po yung title nun Pero yung nagtagal yung Who Wants to be a Millionaire, di po ba? At yun nga po yung isa. Kaya nga po nagtataka yung iba. Ilang buwan lang, biruin mo. Sabi ko nga po sa inyo, pagsapot. Ano ba yan, Mr. Destiny? Pagsapit po ng 2024, wala na, di po ba? Tapos na yung open 24/7. Kaya pagpunta nga po ni Bossing sa bago niyang sitcom, kasi MQuest din yun MSET at TBJ Production, parang nagsanib puwersa, di po ba? Parang nag-combine po sila na ito na yung bago, ito na yung wala na ata makakaldab yung APT studio, APT production. Ibig sabihin siguro sa kabila na yun, studio. Pasensya na po kayo mga kaldab. Inuunahan ko na, alam ko ibabash na naman po ako nito. Di po ba? APT production po ba? Tapos MSET, ang nakita ko lang po dito sa mana-mana a funeral, kumbaga apan in a funeral MSET at MQuest. Tapos yung isa pa na TBJ Production. Yan po yung nakita ko. Di po ba? Ibig sabihin lang yan mga kaaldab, sila na siguro yung magmamanage. Sila na po siguro yung kumbaga gagawa, di po ba, ng bagong sitcom ni Bossing. Kaya nga po abang-abang na lang po naman tayo di po ba? At least updated kayo. At least naglabas ako ng ebidensya at resibo sa mga ayaw maniwala, sa mga nagsasabi ng ganito, ganyan. Okay lang naman po. Di po ba? Importante lang naman po maging updated kayo. Kung ano po yung latest, kung ano po yung trending, doon lang po tayo. Po ba? Wag po kayong basta-basta maniniwala sa mga sinasabi ng iba at pahayag ng iba. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Bossing at kay Main,
kay Alden at kay Maine, abay tama po ang channel na pinuntahan nyo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.